Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. So basahin ko po sa TPT version. Ang sabi po sa The Passion Translation, recite this scroll of the law constantly, contemplate it day and night, and be careful to follow every word it contains. Then you will enjoy incredible prosperity and success. Sino po sa inyo ang gusto ninyo the coming year, you will receive incredible blessing. Hallelujah. Incredible Amen. prosperity. Amen. Hallelujah. So that is the TPT version, incredible prosperity, incredible success. Nagsisinungaling ba ang salita ng Diyos? Hindi kailanman. Ang salita ng Diyos ay totoo, mapangahawakan natin at ito'y makapangyarihan. Kaya nga po, sabi dito sa ating topic, the power to unlock. Kung kailan po, kung maalala nyo po yung last preaching ko, yun pong greatest gift. Ano po, the greatest gift to unwrap naman. Ano to unwrap? Ito naman po, the power to unlock. So sa ESV po, sabi dito, this book of the law shall not depart. Sabi po dito, ano po, isa-isa lang po para di mo na makita lahat. So, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success. Yung po ang sabi dito, ano po. So, kung titingnan po natin, sa Tagalog naman po, itong Joshua 1:8, ano po, huwag mong kalimutan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka na, magtatagumpay ka pa. Praise the Lord. So, sino po ang talagang totoo galing sa puso ninyo at nasa isipan ninyo sa oras na ito? Gusto mo ang buhay na maunlad? Gusto mo ang isang buhay na matagumpay? Dalawa po, buhay na maunlad, buhay na matagumpay. Sino po ang nagnanais? Sige po, libre po tayong buksan ang ating microphone. Amen. Say amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, Amen. grabe po ang kapangyarihan, ang power po ng Joshua 1:8. Ano po, grabe yung encouragement ni Lord, kay Joshua. Sabi niya, para sa isang buhay na matagumpay, para sa isang buhay na maunlad. Siyempre, gusto ni Lord tayong lahat, maunlad tayo next year. Amen? Hindi pwedeng ang buhay natin katulad pa rin ng 2024. Amen. Hindi pwedeng ang buhay natin ay katulad pa rin Amen. ng mga nagdaang mga taon. Ang gusto ni Lord, paangat, pabuti. Amen? Payaman. Pwede bang payaman tayo in Jesus' name? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, uunlad ka at magtatagumpay. Ano sabi doon sa ating translation sa TPT? You will enjoy incredible prosperity and success. Hindi po tayo prosperity preacher. Ano po? Na yung iba ay talagang nai-extreman. Ang akin lamang pong binabasa ay ito pong TPT version, the Passion Translation. Ano po? So you will enjoy incredible prosperity and success. Sabi ng Lord, uunlad ka na, magtatagumpay ka pa. Ano po, sabi sa Tagalog version. So tingnan po natin itong ating pag-uusapan sa oras na ito. Alam niyo po ba na yung mensahe na ito ng Joshua 1:8 is about the promise of the Lord. Sabi nga sa TPT, the incredible prosperity, the incredible blessings of the Lord. Ano po? Ano lang ang gagawin natin? Ano po? Ano lang ang ating gagawin po? Ang sabi po dyan, hallelujah, sa number 1 natin, we need to have a power of the Word of God that will change. Hindi lang yung babaguhin tayo, kundi babaguhin yung sitwasyon natin. Bakit nga ba tayo nananalangin? Bakit nga ba tayo may 24 hours prayer? Ano po? Para sa ganun, idulog natin sa Diyos
yung mga dapat nating idulog at mga kailangan natin na hingin natin sa Panginoon, ano po, upang sa ganon, magkaroon naman ng pagbabago yung ating buhay, magkaroon naman ng pagbabago yung ating ministry, magkaroon naman ng pagbabago yung ating pong pamilya, magkaroon naman ng pagbabago yung ating mga finances, magkaroon ng pagbabago yung ating mga pananampalataya, na kung sabi nga ng Panginoon, ang pananampalataya na ito ay sasalag, sasangga sa mga palaso na nag-aapoy na araw-araw pinakakawalan ng kaaway. Ano pong sangga, ano pong ibig sabihin that will shield you? Alam niyo po nung panahon ang shield, lampas po sa ulo hanggang sa paa yung pong shield, ano? Ibig sabihin, sabi diyan ng Panginoon, that is our faith. And faith comes from hearing and hearing and hearing with the word of God. Lumalaki ang pananampalataya natin at kaya nating salagin ang lahat ng kasinungalingan at lahat ng atake ng kaaway through hearing and listening and standing, declaring, meditating the word of God. Ano po, so kapag ginawa po natin, ano po, na sabi ni Lord, Joshua, ito lang ang sekreto. Meditate my word. Gaano pa kalaga yung salita ng Lord sa ating mga buhay? Hallelujah. Ibig sabihin ng meditation, soaking in it. Pag sinabing soaking, pagka pinihit mo ang washing machine, nilagay mo sa soaking, ano po, kapag nilagay mo sa soaking yung washing machine, ito ay magbababad, lalong lilinis. Ano po, lalo itong puputi dahil binabad. So ibig sabihin po, kapag tayo bumabad sa salita ng Diyos, lahat ng kasinungalingan ng dyablo sa buhay natin, lahat ng atake ng dyablo sa buhay natin, kaya nating sanggahin ang salita ng Diyos. Bakit po? Nasa atin na, nasok na po sa puso natin, ano? Sabi po dito, not only soaking, but meditating or memorizing in it. O gaano ba kadami ang salita ng Diyos na nasa puso nyo? Darating ang panahon, tatanggalin ang mga Bible. Dapat nasa puso na natin ang salita ng Diyos. Paano mapupunta sa puso? Kapag nagbasa tayo, yung ating mata, ito po yung nagde-deliver sa puso natin ng salita ng Diyos. Kapag nakikinig tayo, katulad ngayon, yung tainga natin, dinideliver ang salita ng Diyos sa ating isipan, at galing sa ating isipan, bababa sa ating mga puso. At ang mga puso natin, katulad daw po ito ng isang espungha. Na kapag ang espungha, binabad mo sa tubig, piniga mo ito, ang lalabas tubig. Ngayon, sa mga sitwasyon ng buhay natin, ngayon sa ating ginagawang prayer, ano bang pinanghahawakan natin, mga kapatid? Kapag ang pinanghawakan natin ay salita ng Diyos, kapag tinayuan natin ang salita ng Diyos, hindi kayang pasubalian ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dahil sinabi niya, dahil sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Ano po? Dahil sinabi ng Panginoon, ito'y totoo. Ano po? So, it will bring us change. Ano po? That word of God, as we are soaking, as we are reading, as we are listening, hearing the word of God, reflecting on the word of God, parang sinasalamin natin ang ating mga buhay sa salita ng Diyos. Nire-reflect natin ang ating mga buhay sa salita ng Diyos. Ako pala, ang dami kong pagnanakaw sa finances ko, hindi pala ako nakakabigay ng aking ikapo, nabasa ko ngayon. Nasalamin mo. At dahil nabasa mo, nasalamin mo, mababago ka. Dahil sabi ng Panginoon, pag hindi, sabi ni Lord, subukan mo ako. Pag hindi, buksan ko ang durungawan ng langit. So, nabasa natin, na-meditate natin, na-reflect natin, at ginawa natin ito. Then, yung pangako ng Diyos ay gagawin niya sa atin. Alam niyo po, we need change in our life. Yung ating pananampalataya, napakaliit. Ano po, sabi nga po dyan, pagkakita ni Pedro ng alon, lumubog na siya. Ay nasa harapan niya na si Jesus, lumubog pa siya. Tayo, binabasa natin ang Biblia, hindi kaya lumulubog yung ating mga faith kasi ang basa natin, verse by verse lang. Ano, ilang taong ka ng Kristiyano, ilang taong ka ng mananampalataya, gusto mo ng tagumpay, ano, gusto mo ng kasaganaan ng Panginoon, the incredible prosperity of the Lord. Pero wala ka naman panahon na basahin ang salita ng Diyos, na ito po ay i-reflect, ano po, na ito po ay atin pong i-memorize.
Nakita niyo po ang TGPM, ba't ko pinami-memorize? I-memorize nga po natin ang panatang makabayan. Grabe tayo, makabayan tayo masyado, dapat maka-Diyos din. Hallelujah. Kaya sasabihin natin, matanda na ako, Nanay Bishop, na ako yung mag-meditate pa niyan. Matanda na ako para ako ay mag-aral niyan o kaya ako ay magsaulo niyan. Actually po, when it comes to the Word of God, this is the powerful word. Ano po, hindi ito katulad ng mga dictionary, hindi ito katulad ng mga commentary. Ano po, because that Word of God itself is the Lord. And that Word of God is very powerful. Hindi mo lang siya nabasa, hindi mo lang siya diniklara, hindi mo lang siya tinuro, ano po, hindi mo lang Amen. siya kinonfess, but there is power to change your Amen. life. There is power to change your family. Yes, Lord. Ano po, there is power to increase your faith. There is power to answer your prayer. There is power to open up heaven. Amen. Grabe po, ka-powerful po ang salita ng ating Panginoon. So kaya po, ang sabi po dito, ng Panginoon, this book of the law shall not depart on your mouth. Yun po ang sabi po niya sa atin. So ibig sabihin, if you want to be successful in life, hindi naman yung pagiging doktor lang, ang pagiging attorney, abogado, hindi lang yung pagiging magaling mong businesswoman, hindi lamang yung pagiging magaling mo sa pag-aaral. No, it's not about it. Ano po, to become successful in life, to become successful in your work, to become successful in your family, hallelujah, you need to have a good habits. Ano po? Ano yung mga bad habits? Narinig nyo na yun sa akin. Yung bad habits, I can't do it. Hindi ko yan magagawa. Ano yung mga bad habits? It's impossible. Napaka-imposible. Ano po? Ano ang bad habits? It's too hard. Mahirap. Pero yung good habits, dahil babad ka sa salita ng Diyos, nabasa mo. Yung bad habits, I can't do it. Pero nabasa mo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Kapag kasama ko si Lord, kapag si Lord ang aking tinawag, kapag si Lord ang aking kakampi, no one can against me. Magagawa ko ang lahat sa tulong at lakas na binibigay sa akin ng Panginoon. Anong ibig sabihin po, mga kapatid? Ibig sabihin, sa buhay po natin, ano po, kayang-kaya ni Lord magdala ng mga imposibleng bagay, ng mga mahirap na bagay, ng mga bagay na hindi natin kaya. Kayang-kaya ni Lord baliktarin lahat yan. Ano lang gagawin natin? Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Ano po, magiging matagumpay na ang buhay natin. Marami nga dyan na mga tapos pa, mga edukado mga tao, pero nag-suicide pa. Ano po? So, bakit po? Success is not through education or work or anything. Ano po? So, ano kailangan natin gawin? Change the bad habits to good habits. Ano po yung good habits? Read the Bible. Ano po? Read the Bible. Meditate the Bible. Ano po? Declare. Ano po? Reflect. Ano po? Listen. Ano po? Be obedient to the Word of God. Ang sabi nga po dyan, be ye not just hearer, but be a doer of the Word. Hallelujah. So, tingnan po natin ang number 2, the power to do His will. Ano po? The power to do His will, yung number 2. Alam niyo po ba na without the help of the Lord, talagang hindi natin kaya. Ano po? Ang sabi ng Panginoon, if you are a hearer and not a doer, so wala po, walang kapangyarihan sa iyo ang iyong dinideklara kung di ka naman talaga nananampalataya at saka hindi ka naman talaga sumusunod. So, there is power to do His will. Sa tulong pa rin ng ating Panginoon, we can do it. Ano po, hindi naman natin kaya bumait eh. Pero, tutulungan pala tayo ng Panginoon at nandiyan ang Banal na Espiritu para po tayo po ay, ika nga po ay magawa natin po yung pagbabago na nais ng Lord, magawa natin po yung kalooban ng ating Panginoon. Ano po, so
dinadirect tayo ng salita ng Diyos. Ano po? Dinadirect niya po tayo. At kapag tayo may mga plano, may mga iniisip, at nandoon sa ating mga puso yung ating mga choices in life, and as you read the Word of God, as you soak in the Word of God, nababago yun, nati-change yun. At sinasabi natin, Lord, not my will, and let your will be done. Panginoon, hindi na po yung gusto ko, kundi yung gusto mo na. At magawa ko nawa ang kalooban mo. Para pagharap natin kay Lord, nagawa natin yung gusto ng Panginoon, saka lang sasabihin sa atin ng Lord na, well done. Ano po? Ibig sabihin ng well done, may ginawa. Sabi ko nga sa inyo, nung mag-preach ako po ng isang araw, saying I love you, Lord, is not just saying I love you, Lord, but you need to do things. You need to do action. Ano po? You need to do something. Ano, hindi mo lang pwede sasabihin na I love you, mahal kita, kahit sa mga asawa, kahit sa mga relationship po natin. Ano po? It needs action. You need to do something. And you cannot do it without the help of the Lord. At mai-strengthen ka na magawa ang kalooban ng Diyos at kagustuhan ng Panginoon kapag karagado ka ng salita ng Diyos. Ano po? You can do the will of God. Ano po? The Lord will direct you. The Lord will help you. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid na marami po ngayon na ang ginagawa nila ay sarili na lang nilang kagustuhan. Ano po? So, ano po ang susi para magawa natin yung kagustuhan ng Lord? Di ba sabi ng Panginoon, ganito na kayo manalangin. Ano, wag kayong magpaplano, tapos pipresent natin sa Panginoon. Kundi, sabi ng Lord, this is the way you pray. Sabi doon, Father, not my will, and let your will be done. Ano po? Marami nang nasayang na efforts, marami nang nasayang na lakas, marami nang nasayang na finances, marami na pong nasayang na panahon. Bakit po? Marami tayong ginagawa na hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon. And to do His will, ano po? We need the Word of God that will guide us, that will help us. Sabi nga po na salita ng Lord, all things work together for good to them that love God. So pag nabasa mo yun, nagkakalakip-lakip pala ang pawang kabutihan at ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko kapag ako ay nandoon sa center of the will of God. Alam niyo po, marami ngayong ginagawa ang tao na permissive will. Pag sinabing permissive will, gusto mo kasi, o di hinahayaan ka na lang ng Lord. Pero tandaan po natin lagi, may consequence po ang lahat po ng yan. Ano po, mas maganda po kung yung kalooban na ng Lord ang ating magagawa at yung nais na ng Diyos ang ating magagawa. Ano po, ibibindicate tayo ng Lord, sasama pa tayo ng Lord, pagtatagumpayin pa tayo ng Panginoon. Pero kapag hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa natin, ano po, nasasayang lang yung pagod natin, nasasayang yung panahon, nasasayang po ang lahat. Ano po, ibig sabihin, ginagawa mo lang yan, ikaw ang may gusto at hindi naman yung gusto ng Lord. Amen. So let the Word of God, hallelujah, unlock, and give us the power to do His will. For us to become, ano po yun? Prosperous. For us to become, ano po yun? Successful. Ano po? Kapag hindi talaga gusto ni Lord yung ginagawa mo, napapalo ka pa. Hindi lamang nasusubok, napapalo ka pa. Kasi hindi naman niya gusto ng Lord, ikaw lang may kagustuhan. Pero Amen. kapag kagustuhan ng Panginoon yung nagagawa mo, ano po, ang sabi po dyan, that is the very secret, na magkaroon tayo ng tinatawag na buhay at parada ng tagumpay at buhay na matagumpay, buhay na puno ng pagsama ng Diyos, buhay na pinagpala ng Panginoon. Ano po? Bakit? That is the secret. Do not depart. And your mouth must not be departed in the word of God day and night. Sana yung lumalabas sa bibig natin, salita ng Diyos. Ano po? Sa lahat ng ginagawa natin at pinaplano at iniisip. At lagi natin sasabihin sa tulong ng Panginoon, Lord, I need you. Lord, help me, Lord. Ano po? Huwag natin sasabihin na, kasi matalino talaga yung anak ko eh. Kasi ako talaga, skilled talaga ako. Talented talaga ako. No, it is all because of the Lord. Sabi ng Romans, it is all from the Lord, from Him, From Him. through Him, and for Him.
Wala talaga tayo. It's all about Him. Galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. Hallelujah. So, as we meditate the Word of God day and night, so we will be very careful because kapag hindi na in line sa Word of God yung ating mga sinasalita, hindi na in line sa Word of God yung ating iniisip, yung ating mga pinaplano, may mga hidden agenda na tayo na hiwalay na sa salita ng Diyos. Kapag yung ating mga ginagawa ngayon, self-glorification, para tayong kambing, it's all about me, selfishness, it's all about self-glorification, hindi na in line sa Word of God, ay hindi na pagpapala, hindi na vindication ang aabutin natin, kundi pagpapalo na, mga kapatid. May consequence na po yan. Pero kung ang ginagawa natin, kahit na dandan, hindi naman tayo po paunahan eh. Hindi naman tayo pagalingan. Habang tayo tumatakbo sa ating takbuhin patungo sa finish line sa buhay na hantong sa langit, it is not competition. Hindi tayo nagpapagalingan, hindi tayo nagpaparamihan, nagpapalakihan, no. It's not about competition. Di bali dandahan? Di bali hindi ka sumisikat? Basta alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ay kalooban ng Panginoon, na alam mo ang ginagawa mo, hindi ka man pinupuri ng tao, pero nakikita ka ng Lord. At ang ginagawa mo, ito talaga yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Huwag ka nang gagaya-gaya sa iba, parang ginagaya mo si Benny Hinn. Isa lang yan si Benny Hinn. Isa lang yan si Jensen Franklin. Isa lang yan si Joyce Meyer. Be of who you are. Kung ano ka, unique ka, ginawa ka ng Lord, hindi ka naman hahanapan ni Lord ng pagiging Benny Hinn, no? Kasi ikaw yan. Unique ka. At kung ano ka, yun yan, sa harapan ng Panginoon, be of who you are na lang. Yung uniqueness po natin sa harapan ng Panginoon ay natutuwa doon si Lord. So, hindi naman pagalingan eh. Huwag ka ma-intimidate sa iba. Minsan kasi yung iba nang-i-intimidate, no? O ilan pa lang ba yung na Bible study mo? Ako ganito na. O ilan yung ministry mo? Ako ganito na. Ikaw ba may title? Ako may title na ako nito. Ang aking title, pastor pa ako. Hindi lang ako pastor, reverend pa ako, kung ano-ano. Alam niyo po ako, nagulat na lang ako nung inordinahan akong bishop. Naka-t-shirt pa nga lang akong puti. Bigla na akong pinalot ng ganun. Wala akong ordination na nakita kung binigla lang nila ako, andoon yung ordaining committee. Kasi ayoko nung mga ordination na yan, tinatawag nila akong bishop, lang yan. Tawag lang yan, trabaho po yung pagiging bishop, hindi yung title. Yung pagiging reverendo, hindi po yung title, it is trabaho. Ika nga, sa dami ng pina-interest sa'yo ng Panginoon, much is given, much is required. Kapag tumataas na nga yung tawag sa'yo ng tao, mas lalong grabe na expectation nila sa iyo. Ang ganda na lang yung simple lang, ginagawa mo naman ito for God's glory. Amen? For God's glory. Hallelujah. So let us be very careful na ano man ang ating ginagawa, ito talaga yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. And doing His will, it is backed up by the Holy Spirit. It is backed up by heaven. Amen. It is glorifying in the name of the Lord and not glorifying your name. Amen. And nandyan po ang tulong, intervention, wisdom, the knowledge, the understanding, the anointing of the Lord. Sa buhay mo. Why? You are doing the will of God. Hallelujah. And the Word of God, hallelujah, is very powerful to help you to do the will of God. So, in line lang sa Word of God, para hindi tayo makulto. Ang iba masyadong nagpapabulaklak sa mga preaching, wala na sa salita ng Diyos. Kinakailangan kahit simple lamang yan. At yan ay connected pa rin sa salita ng Diyos. Yan po yung binabantayan po natin sa TGPM. Kapag out of context na, kaya kami po, may nagpipreach po sa TGPM, nakikinig kami. Kasi tinitingnan natin, baka naman yung saan mo hinugot yung preaching mo na yan. Saan mo yung kinuha. Tapos ginagaya mo lang pala, hindi mo nire-resist, out of context na, out of the Bible na. Nagandahan ka lang. Naging sikat lang ikaw diyan sa bahay. No, it's not about it. It's about the pure word of God. So let us always check ourselves. Kung ang iyong ginagawa, kung ang iyong nasa isipan, ang takbuhin mo, ang assignments mo, in line pa ba sa kalooban ng Panginoon? Kapag in line pa yan sa kalooban ng Diyos,
laging magbibigay yan ng karangalan sa Lord. Palagi maglalapit yan sa mga tao. Sabi ng Panginoon, if you lift up my name, I will draw all men unto me. Kapag tinaas natin ang tinaas ang pangalan ng Panginoon, ang Amen. tao ay lalapit, makakakilala sa Panginoon. Amen. Pagka Praise God. tinaas mo pangalan mo, ikaw ang kilala, si Lord hindi. Ano po kaya sabi nga dyan, less of us and ano sabi dyan, more of Him. Amen? Sana wag lang tayo makilala si Jesus, makilala ang tagapagligtas, makilala ang Holy Spirit, makilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Last thing is power to celebrate. Hallelujah. In-encourage po tayo ng Book of Joshua. Ano po? To soak in the Word of God, to read it, to meditate on it, ano po? And sabi po dyan, because this is the key, ito yung susi sa isang matagumpay, ano po, at masaganang buhay. Ano po? So, as we are meditating on it, the Word of God, so, according to what we read, binabasa natin, nagbababad tayo. Grabe po ka-powerful at grabe po ang ang tinatawag po na wonders ng salita ng Diyos. Ako po 127 ko nang nabasa mula nang ako'y maging Kristiyano. 127 times ko nang nabasa Genesis to Revelation. Pero every time na babasa ko, iba-iba ang interpretation. Ano po, kahit na isang verse, i-preach ko ngayon, i-preach ko bukas, i-preach ko susunod na araw, iba-iba po yung revelation. Ganun po yung wonders ng salita ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Hallelujah. Yung salita ng Panginoon, kung ano ang kailangan mo, ano po, yun ang dadalhin sa iyo. According to your needs. Ano po? According to your needs. The manifestation of the Word of God is according to your needs. According to what you read. Ano po? So it means, hindi lang natin binabasa ang salita ng Diyos. Ano po? Kundi nagiging bahagi na ito sa buhay natin. Ano, nagiging buhay na natin ang salita ng Diyos. Ano po, minimemorize natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Para pong ako'y kagabi pa, nung sabihin sa akin ni Beverly, sabi sa akin, "Nay, mag-preach ka, mag-share ka, mag-duty ka." So sabi ko, sige. Mula na roon, sakit na po ng ulo ko, grabe, itong kalahati. Ang mata ko parang luluwa, ang tenga ko parang gaganon, para pong binabarinan, ang sakit po hanggang maghapon, hanggang kanina. Sinabi ko kay Beverly. Then nag-declare lang po ako, no. And as I declare Psalms 91, Lord, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the hour that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness. He shall call his angels to charge you and to cover you. At ano sabi ng Panginoon? Then I will give you long and satisfied life. Ano po? So kung titignan po natin, kanina bago ako mag-preach na wala. Parang pinahid. Ano na wala? Sabi ko, nag-battle talaga yung spirit. Pero there is power in declaration of the Word of God. As you meditate on it, as you reflect the Word of God, that as you are praying according to the Word of God, alam niyo po ba, the most powerful prayer is the Word of God? Kapag ikaw ay nananalangin ka at ang pinapanalangin mo salita ng Diyos, ano po, pag sinabi mo, Panginoon, sinabi mo yan, Panginoon Lord God, you will supply all my needs according to your riches in heaven. Panginoon, sinabi mo, Lord God, you will open up the windows of heaven to pour out the blessings to me, Lord. Salita ng Diyos yung pinagpipray mo, very powerful. And because you pray the Word of God, then, ano po, what will happen to you? What will happen to you? Then, it will manifest to your life. Ano po? Kaya yung kanta natin, Yahweh will manifest to me, will manifest to my family, will manifest to our church, will manifest to our ministry, and it will happen. It will manifest. Ano po? Yun naman ang pangako ng Lord sa Exodo. Ano po? Sabi ng Panginoon sa Exodo,
narinig ko, nakita ko, alam ko ang inyong mga kalagayan. Kaya ako'y bababa para kayo'y dalhin sa isang mainam na kalagayan, isang malawak na lugar at masagana na lugar. At ihahatid ko kayo doon. At ang sabi ng Panginoon, hanggat hindi nagaganap ang mga bagay na ito, ay hindi titigil ang Lord sa kanyang pagkilos sa ating mga buhay. As long as I live, sabi ng Lord sa Numbers. Amen, sabi ng Panginoon, as long as I live, sabihin mo sa kanila, I will do whatever I heard from them. Oh, iparinig natin sa kanya yung salita niya. Ano po? Sabi ng Panginoon, Lord, sinabi mo, Lord, in Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things, Lord, in all these things, hallelujah, will be added, will be supplied unto me. Hallelujah. Panginoon, sinabi mo yan sa iyong mga salita. Pressed down, shaken together. Amen? So, dami po na panghahawakan at ang pinakamasarap na panalangin ay ipanalangin po natin ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin po? Then, you will become prosperous. Then, you will become successful in your life. Then, ano po mangyayari po? Sabi ng Panginoon, kaya nga, ganito kayo manalangin. Ipanalangin ninyo at pagpasalamat ng mga bagay, ang lahat-lahat. Then, kung ano man ang ating ipinanalangin, ito'y dinirinig ng Panginoon. Ano po? So, do you think, ano po, sabi ng Panginoon in my conclusion, dadami ng ating pinanalangin throughout this year. Ngayon, 24 hours tayong mananalangin. Ano sabi ng Panginoon? Hallelujah. Ano sabi ni Lord? Ang sabi ng Panginoon, count your many blessings. Name them one by one. Hallelujah. There will be a celebration of praise. Kaya nga tayo umaawit bago tayo magsimula dahil nagse-celebrate tayo. Ano po, bago tayo matapos ang gawain, umaawit na naman tayo ng tinatawag na victory song. Ano po? Why? Because we need to celebrate the goodness and the faithfulness of the Lord. Because we need to celebrate the promise-keeping God. Because we need to celebrate the true God in our life. Amen. Because we need to celebrate our blesser of life, our healer, our great doctor in our life. Hallelujah. Are you excited for the coming year 2025? That the promise of the Lord, you will receive the incredible prosperity, the incredible success from the Lord. Hindi ko yan sinabi, hindi yan sinabi ni Beverly. Sinabi yan ngayon ng salita ng Diyos. Ipapaminsahe ba ito ng Lord? Ipaparinig ba ito sa atin ng Panginoon kung hindi niya ito sa atin gagawin? Hallelujah. And as you agree, amen, as you say amen to the word of God, then celebrate. Celebrate. Why? Because it will manifest to your life. Yung mga nananampalataya lamang, yung mga naniniwala lamang sa salita ng Diyos, yung sumasang-ayon lamang sa salita ng Diyos, yung nananampalataya, tinatayuan ang mga pangako ng Panginoon, there will be a great celebration because the coming 2025, not just incredible prosperity and incredible success, but that is the year of breakthrough to us. Ano ibig sabihin ng breakthrough, mga kapatid? Pag sinabing breakthrough, malalagpasan natin yung nangyari sa atin ngayong taon. May hihigitan natin yung nangyari sa atin ngayong taon. Hallelujah. Higit na mga biyaya at pagpapala. Ano po sa nakaraang taon ang tatanggapin natin sa parating na taon. Hallelujah. Incomparable God. Amen. And sabi ng Panginoon sa atin, hallelujah, He is the God who is unstoppable God to us. The Lord will not stop doing greater things to this ministry. Kasi ito yung ministry nagpapabukas ng kalangitan. As you pray, then pag nananalangin tayo, binubuksan na ni Lord ang kalangitan. Wait lang, nananalangin yung mga anak ko. Pakinggan ano sinasabi nila. And as the heaven is open wide, then the Lord will not stop doing. The Lord will not stop working for us. Hallelujah. Until we commit. Amen. Hallelujah. And we claim and we experience. Hallelujah.
hanggat matanggap natin, hanggat maranasan natin yung tinatawag na breakthrough in our life. What's that? That is the incredible prosperity, the incredible success. Hindi lang blessing, kundi tagumpay. Amen. Magiging matagumpay yung mga anak natin, magiging matagumpay tayo bilang magulang, magiging matagumpay tayo bilang mga leader, magiging matagumpay tayo bilang mga mananalangin ng Panginoon. Hindi lang basta salita tayo na salita sa ating mga prayer. Hallelujah. There is answered prayers that is coming on our way. Alam niyo po pa ang pinakamatagumpay na panalangin? Yung answered prayer. Amen. Hallelujah. At magaganap po yan sa atin because that is the promise of the Word of God. So do not depart the Word of God in your mouth. Declare it, speak on it. Amen. Stand on it. Soak in it. Hallelujah. Meditate. Read in it. Listen to it. Hallelujah. Wala nang iba pa. Ano po na pinakamakapangyarihan pa. Hallelujah. Sa atin pong buhay. Hallelujah. Ay ang salita ng Diyos. Hallelujah. That is the power. Hallelujah. To unlock. Amen. To change us. To help us to do His will. That is the power for us to celebrate. Hallelujah. Magsasasayaw tayo na parang si David. Para tayong si David na napapaliw sa Panginoon. Dahil wala ka nang ibang gagawin kundi magdiwang at magpasalamat, maglululundag, magsisigaw at magpupurit, umawit sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Why? Yes, Lord. Because Yes, Lord. Yes, His Lord. word is true. Amen? His Amen. word is true. At hindi lamang yan sa atin pinarating ng Lord, kundi gagawin kasi yan sa atin ng Diyos. Amen? Ayaw ng Lord na tayo akit ng langit, hindi natin naranasan ang mga pangako niya sa I kanyang salita na receive dito in pa man sa Jesus' lupa name. ay langit na rin. Amen. Ano pong ibig sabihin? Because the Lord is with us. Amen? Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroroon ang Diyos. Kung nasaan naroroon ang Diyos, naroon ang katagumpayan. Amen? Naroroon ang kagalakan, naroroon ang kapayapaan, naroon ang katugunan sa mga problema, naroon ang kagalingan. Kaya nga yung babae, nahaplos lang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, then she received the healing. Amen. Ano ibig sabihin? Stay in the presence of the Lord. Hallelujah. At hindi ka makakastay sa presensya ng Diyos without the reading of the Word of God. Alam niyo po ba, hallelujah, even sa prayer, paano tayo matutulungan without the power of the Holy Spirit? Without the truth of the Word of God na pinangahawakan natin sa ating mga panalangin. Kaya tayo nananalangin kasi nabasa natin sa kanyang mga salita. Kumatok ka, kay bubuksan. Humingi ka, kay pagkakalooban. Humanap ka, kay makasusumpong. Saan natin yan matatagpuan? Alin yung pinanghawakan natin sa mga panalangin? It is in the Word of God. Amen? Now, let us unlock the power of the Word of God in our life. Amen. Praise God. Amen? That will change us. That will change our condition. That will change our situation. That will change our perspective. Ano po? That will change our finances. That will change our family. Hallelujah. That is because of the power of the Word of God. Hallelujah. That will help us to do the very will of God. Alam niyo po, susundan tayo at habulin tayo ng mga pangako ng Diyos. It will overtake unto us because we are doing the will of God. The Lord will support us. The Lord will back up us. Amen? Amen. Then, bago matatapos ng taon na ito, itong 24 hours na prayer natin na ito, hindi na tayo puro hingi, but we will celebrate and we will give thanks to the Lord. Yes, Lord. Because God is really good. Amen. God is true. Hallelujah. God is powerful. Hallelujah. And His word is so powerful. It will happen to us. It will manifest unto us. To those who believe. Amen. And nothing is impossible if you will believe tonight. Yes, Lord. Nothing is impossible I receive. if you trust in the word of God. If you stand in the word of God. If you declare, if you confess. If you speak out the Alexa. word of God. Then it Alexa, will manifest show YouTube. every promises of God in His word. Hallelujah. And the empowerment of the Word of God and the empowerment of the Holy Spirit will subdue our life, will subdue our family, will subdue our ministries. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin po mga kapatid sa oras na ito, increase natin po ang pagbababad sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon,
If you meditate His word, hallelujah, day and night, ano po, kung hindi mo kakalimutang basahin ang aklat na ito at pagbubulayan mo ito araw at gabi, malalaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, sabi ng Lord, then this is the promise of the word of God. Uunlad ka na, magtatagumpay ka pa. Manalangin po tayo para sa salita ng Diyos. Lord God, your word is true, your word is powerful. Panginoon, sa bawat isa ngayon, Panginoon, na nananampalataya, nananalig, naniniwala sa iyo pong mga salita. Sumasang-ayon, Lord, we are saying amen to your word. Amen. Then that incredible prosperity will be upon us, will be upon our children and grandchildren, will be our work, oh God, will be, oh God, in our family, will be in our works, oh God, will be in our finances, in all aspects of our life, Lord. Amen. That incredible promise of the incredible prosperity, Lord God, and success in our life. Panginoon, salamat, Lord. Uunlad kami, Lord. Mas uunlad kami the coming year. Mas magtatagumpay kami the coming year, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat sa iyo po mga salita. Ito'y totoo, ito'y magaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. Masiluhan nawa ito ng kapangyarihan ng Santong Espiritu mo. Na kami po ay lumalakad at kami, Panginoon, Lord God, ay nasa tamang daan, dakilang Diyos, Lord God, ng aming pananampalataya. Lord God, we are in the right track of our faith, O God. Hallelujah. Prosperity upon prosperity, successful upon successful, Lord God. I receive in Hallelujah. Jesus' In all name. aspects, in all areas of our life. Hallelujah. We claim it, Lord. We claim it, O God. Amen. Lord God, with the shield of the Holy Spirit Amen. in our In life, Jesus' Panginoon. name. Ama, salamat sa iyong napakasarap na salita. At Yes, ito'y Lord. pinagpala mo na sa Thank you, aming mga Father. buhay. Lain At mo ito, po ang Panginoon, ugad buhay ay ng mga nakaukit na sa miracle. aming mga puso at mananalig na sa aming mga Aspeto puso. ng kanyang buhay At ito, sa Panginoon, ay bawat aming isa na tatayuan, nandito sa mundo. panghahawakan, ipapamuhay, Yes, paniniwalaan, Lord. In Jesus' pananampalatayanan. name. Salamat po, Santong Espiritu. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa iyong mga salita. Ikaw lamang ang malulat at ikaw lamang ang mapangalanan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.